For today's video, nakakita ako ng problema sa ating motor. Kahit hindi ko pa siya bine-brake, ay umiilaw na yung kanyang brake light. Sinusi ko siya, ayan papansin nyo, ayan, meron naman siyang supply. Itong red na yun, ayan, ginawa ko siya na brake indicator, ayan. Kinonvert ko lang siya bilang brake indicator, umiilaw na agad siya kahit hindi ko pa siya bine-brake. At dito nga sa likod, kung mapapansin nyo, meron ako dito nilagay na ilaw, ayan. Kasabay ito sa foot brake at saka sa handbrake, ayan, tsaka dito. Yan, pagka binibrake ko siya, umiilaw siya sabay ng brake nga na pagka sa light brake natin yan. Ang problema ko lang dito, hindi ko pa siya binibrake. Kung papansin nyo, walang umaapak, walang pumipiga sa may front brake niya, pero nakailaw na siya. Kaya tuturo ko sa inyo kung saan ko nakita yung problema na to at kung paano ko siya sinolusyonan. Pero hindi naman lahat ng pagkakataon, dito nagkakaroon ng problema. Mayroon din pagkakataon na dun sa foot brake yung problema, at saka dito sa handbrake niya. Meron kasi mga switch dito sa handbrake at saka sa foot brake. Sa foot brake tulad nito. Sa handbrake, ito naman ang kanyang switch. Kaya kung papasin nyo, itong pinaka-switch niya, ayan, ito yung switch niya. Yung nasa ilalim ng brake natin. Ayan, kung papasin nyo, yung pinaka, ayun, hindi tumutukod. Itong part na hindi tumutukod yung, yan, hindi siya tumutukod dun sa may switch niya. Kaya ang gagawin ko dito, tatanggalin ko na lang muna itong lever niya. Yan. Tatanggalin ko na lang muna yan. Yan. Tsaka dito, may modify tayo dito para matukuran niya yung switch na yun. Para kahit na hindi natin pinipiga yung nakabrake pa siya. Kaya yun ang susolusyonan natin. Yan. Dito nakapulot nga lang ko sa gilid-gilid na fiberglass. Ayan. Kung papasin nyo yan. Plastic lang to. Pwede kayo kahit anong klaseng plastic. Yan. Nakapulot ko nga lang siya. Kumuha lang ako dito ng kapiraso. Yan. Plastic lang yun eh. Yan. Plastic na medyo makapal. Ayan, tinapon ko na nga siya dahil nga napulot ko nga lang siya sa gilid-gilid. At ito na nga yun. Ayan, malit lang. Kumuha ko ng kapiraso. Pwede rin kahit na malit lang. Yung pinakadulo lang na malagyan natin na yan. O ako, nag-decide na nga ako na medyo malaki-laki ng konti para, ayan, pag nilagyan natin na shoe glue, maganda-ganda maging nakapit ng kanyang pagmamodify natin na yan. Ayan. Nilagyan ko nga lang siya ng shoe glue para idikit natin yung pinaka-plastic na yan. Pwede rin kahit anong klaseng plastic ang ilagay natin yan. Basta importante, medyo kumapal yung part na yan para matukuran niya mamaya yung ating switch. Kailangan kasi matukuran yun para mag-open. Once kasi pag umopen yun, ibig sabihin o-open yung ilaw o yung switch niya is naka-open, hindi magsusupply ng voltage dun sa ilaw. Kaya kailangan nyo ma-open. Pagka naman pinigaan natin to, magko-close yun, iilaw na yung ating brake light na indicator. Kaya kung papasin nyo yan, nadikit ko na nga siya. Yan, pinatuyo ko nga lang to ng ilang minuto para siguradong dumikit na siya. Dumidikit nga kasi yan sa kahit na bakal yan, may pintura yan, dumikit siya. Kaya kung papasin nyo nga rin, ayan, medyo kumapal na nga siya. Ayan, natutukuran niya na yung pinaka-switch natin. Pagka kasi natukuran yan, na-open na yung pinaka-switch na yan, mawawalan ng supply yung ating brake light. Ayan, pag pinigaan natin siya, tsaka lang siya dapat magkaroon ng supply. Ayan, sinusi ko na siya. Ayan, kung papansin nyo nga rito, nawala na yung ating brake indicator natin doon. Meron siyang voltage. Ayan. Nawala na yung ating brake light. Ayan, nawala na. Ayan, sa brake light. Ayan, pag inapakan natin itong brake, foot brake, ayan, umilaw na siya. Ayan. Dapat, tsaka pala siya ilaw kapag inapakan natin siya. Ayan. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon, dito ang problema ng ating switch. Dito ang problema ng ating brake light. Ganun lang guys at nasolve na natin ating problema. Salamat sa panonood.